Bakit mahalaga na gumagawa tayo ng mga tamang desisyon para sa ating pamilya? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Gracia Malala, Mahera Soriano, and Ariel Serrano. Maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay at mga comments sa comment section po natin. Natutuloy po natin yung pag-aaral natin patungkol sa pangalawang pinakahuling hari ng Huda. So, congratulations po sa inyo kung naumpisahan niyo po yung series natin na ito patungkol po sa Kings and Chronicles. So, sinimulan po natin ito kina Solomon, Saul, si Haring Saul. Ayan, si Haring Saul, si David, si Solomon. Tapos tinapos po natin yung Northern Kingdom, no? Hanggang sa fall to Assyria. Tapos sinimulan po natin ulit sa Southern Kingdom hanggang sa maubos natin yung talakayan sa mga hari at malapit na rin po itong mahulog sa kapangyarihan ng Babylon. So, nung nakaraan po, pinag-usapan natin si Josiah, tsaka po yung tatlong mga anak niya, si Jehoahaz, Jehoiakim, and Zedekiah. Si Jehoiachin po ay apo na ni Josiah kay Jehoiakim. So, ang topic po natin ngayon ay si Jehoiachin. Kung mapapansin niyo po, 3 months lang po yung kanyang paghahari. Now, ano po bang sinasabi ng Biblia patungkol kay Jehoiachin? Sinasabi po sa 2 Kings chapter 24 verse 8 hanggang 17. Jehoiachin was 18 years old when he became king, and he reigned 3 months in Jerusalem. His mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem. And he did what was evil in the sight of the Lord according to all that his father had done. So ano po bang sinasabi ng Biblia patungkol kay Jehoiachin? Puro masama po yung nangyari sa kanya, no? Bagamat merong isang parte na naging mabuti para sa kanya. So tingnan po muna natin yung mga katuruan natin ngayong araw. Ito po yung pinakauna. Number 1, Jehoiachin suffered the consequences of his father's sins. Si Jehoiachin po, nagdusa siya dahil sa mga maling desisyon ng kanyang ama na si Jehoiakim. Ano po ba yung nangyari? Kung matatandaan niyo po, no, si Jehoiakim po, ito po yung panahon na nasa ilalim na sila ng kapangyarihan ng Ehipto. So si Jehoiakim, dahil yung decision pa po yan ni Josiah eh. Isipin niyo, decision pa ni Josiah, no? Nakipaglaban siya sa Ehipto, natalo siya. Simula no, na pasa ilalim sila sa kapangyarihan ng Ehipto. Si Jehoahaz ay pinalitan ni King Necho at ang inappoint si Jehoiakim. Si Jehoahaz, isipin niyo, kinidnap siya, no? Nasa Egypt siya. Si Jehoiakim naman, allied na sila sa kumbaga may alliance na sila sa Egypt. Pero ang problema, yung Egypt po natalo sa Battle of Carchemish. Natalo ng mga Babylonians. So, yung Babylonians na ang pumalit sa Assyria at sa Egypt. Ito na yung world power during that time, yung mga Babylonians. So, nung 605 BC, so etong si Jehoiakim, naging under ng Babylon. So, during that time, yung 605 BC, no, dito po nagsimula yung mga deportations. So ano po ba yung deportations? Pakita ko po sa inyo yung chart para po pag nagbabasa kayo ng Bible, ma-imagine nyo na, no? Meron palang series of deportations from Judah to Babylon. Yung mga Israelita pala, may 4 na beses silang pinalayas, no? Magkakasunod yon. Noong 605 BC, first deportation, sila Daniel yun, no? Dinala sila sa Babylon. Kaya pag binasa niyo yung storya ni Daniel, nasa Babylon na sila, mas maintindihan natin. Second deportation, patungkol panahon ni Jehoiachin. Kasi po si Jehoiakim nagrebelde sa Babylon. Sabi kasi ng Babylon, okay Jehoiakim, ano ka na namin, vassal ka na namin, kumbaga under ka namin, huwag ka magre-rebelde ha. Nagrebelde. So, yun na yung minana ni Jehoiakim, yung rebellion na yun. Kaya nung pinaligiran ng mga Babylonians yung Jerusalem, si Jehoiakim na yung hari no, kasi during that crisis, namatay na yung tatay niya na si Jehoiakim. And then yung third deportation, ito po yung panahon na ni Zedekiah. Tatalakayin din natin yan. Tapos nung wala ng hari, kasi si Zedekiah na yung huling hari ng Jerusalem, yung wala ng hari, may inappoint si Gedaliah naman, pero inassassinate nila, no?
Tapos nagkaroon pa ng deportation. Kakaunti na nga lang yung mga tao, yung poorest of the poor na lang, dineport din. Yan yung pang-apat. So, dito po sa istorya ni Jehoiachin, meron siyang minanang krisis, maling desisyon sa kanyang tatay. At yung rebellion ng kanyang tatay, yun yung inabutan ni Jehoiakim. Sipin mo nakapalibot na sa inyo yung mga Babylonians. Kasi yung tatay mo nagrebelde. Bakit? Kasi hindi siya nakinig sa mga propeta. Alam niyo po sa nasabi ng mga propeta during this time? Huwag na kayong magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, no? Otherwise papailalim kayo sa Babylon. Etong si Jehoiakim, ibang-iba dun sa tatay niya. Si Josiah po, naalala niyo yung istorya no, sa devotion natin. Nung nakita niya, na-discover niya yung salita ng Diyos, yung Book of the Covenant. Nagsisi siya. Sabi niya, Panginoon, ang dami namin ginawang kasalanan. Yung bansa namin, Lord God, puro kasalanan, puro rebellion na ginagawa. Patawarin niyo po kami. Nagkaroon ng national revival. Etong si Jehoiakim, paulit-ulit na kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, kagaya ni Jeremiah. Pinapadalan siya ng sulat. Anong ginagawa? Sinusulatan pa ng Diyos, may sulat pa. Ginugupit-gupit niya lang. Tapos iniitsa niya dun sa apoy, no? Kasi winter, parang walang silbi to. Ito ang silbi lang nito, painitin ako, no? Ginugupit-gupit niya yung salita ng Diyos. Sipin yung ganong panghahamak at insulto sa Diyos. At wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga propeta. Si Jeremiah po kasi tsaka sila Habakuk, yun ang mensahe. Yung Babylonia, ito yung gagamitin ng Diyos para parusahan yung Judah. Kailangan nyo na magsisi. Pag di kayo magsisi, talagang judgment will come. So, si Jehoiachin, imbis na si Jehoiakim, yung tatay, magsisi, nagrebelde pa. At kaya to si Jehoiachin, nung naghari siya, napapaligiran na siya ng mga Babylonians. So, that's number 1. Jehoiachin suffered the consequences of his father's sins. So, ano pong nangyari? Point number 2. Jehoiachin and his family were exiled and his royal bloodline was cursed. So, sabi po rito sa verse natin, no? Yung sinalakay sila ng mga Babylonians during the crisis, namatay na si Jehoiakim, si Jehoiachin yung pumalit. Si Nebuchadnezzar, andyan na. Sinalakay na sila. Tinalo sila, kinuha yung mga treasures sa templo, kinuha yung mga kayamanan doon sa palasyo, kinuha yung mga tao, 10,000 captives, iniwan lang yung poorest of the land, pinakamahihirap, yung mga tingin ng Nebuchadnezzar, walang pakinabang yan, dito lang yan. Lahat ng mga mapapakinabangan, dalhin sa Babylon. And he carried away Jehoiachin to Babylon, the king's mother, the king's wives, his officials, the chief men of the land, he took into captivity from Jerusalem to Babylon. Yung mga men of valor, craftsmen, metal workers, yung mga pwede maging tagapagsilbi, lahat yan, dalin yan sa Babylon. And the king of Babylon made Mataniah, Jehoiachin's uncle, king in his place, and changed his name to Zedekiah. Tapos ang iniwan si Zedekiah. Sabi ni Nebuchadnezzar, okay Zedekiah, ikaw ang papalit kay Jehoiachin, huwag kang magre-rebelde, okay? Mananatili ka sa posisyon mo bilang hari, basta vassal ka, kami yung suzerain, no? Ganun po kasi suzerain-vassal relationship. At eventually si Zedekiah nagrebelde rin. Pag-aralan natin yon bukas. So, si Jehoiachin po, tsaka yung pamilya niya na exile. Tapos kinurse pa. Tingnan niyo po rito sa Jeremiah chapter 22 verse 30. Sinumpa pa yung bloodline niya. Ibig sabihin, wala nang magiging hari sa lineage ni Jehoiachin. So, pag-asapan po natin ito sa dive deeper natin, no? Bakit pinutol yung lineage ng mga hari mula kay Jehoiachin, samantalang ang pangako ng Diyos mula sa lahi ni David, sa Davidic line, ay papanganak ang Messiah. So, this is a great problem. So, mamaya sa dive deeper po natin, pag-usapan natin. Pangatlo po, Jehoiachin possibly repented of his sins and was shown favor by God. So, meron isang magandang nangyari kay Jehoiachin. Possibly, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan, tumalikod siya, kinilala niya ang Diyos, and posible lang po na wala sa Bible, pero ang makikita natin sa Bible, during the reign of evil Merodach, king of Babylon, 37 years na siyang nakakulong si Jehoiachin sa Babylon. Noong pinalaya siya nung king, ibang king na to, si Evil Merodach. Pangalan pa lang, evil na, no?
graciously freed Jehoiachin, gave him seat above the seats of the kings, and dined regularly at the king's table. So nagkaroon naman siya ng kumbaga konting sarap sa buhay, no? Kumakain siya kasama yung hari, binibigyan pa siya ng allowance hanggang sa kanyang kamatayan. So possible, sabi ng ibang mga nag-aaral ng Biblia na possible na nagsisi siya at binigyan siya ng pabor ng Diyos. At least bago siya mamatay. So this is the story of Jehoiachin. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Alam po mga application ang matututunan, pwede nating apply. Number 1 po, discontinue the sins and errors of previous generations. Kung makikita niyo po itong mga hari na to, no? Yung henerasyon nila ng mga previous generations, pinagpapatuloy pa ng mga sumunod na henerasyon. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, kung ano yung mga mali sa tatay natin, nanay natin, lolo-lola natin, now is the time to change, to discontinue and to correct those errors or sins. Kung yung pamilya natin broken, no? Broken family, yung mga parents natin, family natin, tama na natin ngayon. Ngayon tayo naman ang mga nag-asawa na, no? Yung generation natin ngayon. Itama na natin sa panahon natin ngayon. Wag na nating kopyahin pa yung nakaraang henerasyon. So yun po yung mapapansin nyo sa Kings and Chronicles, yung kasamaan ng magulang, pinagpapatuloy pa ng mga anak. And number 2, make godly decisions that have generational consequences. Gumawa po tayo ng mga makadiyos na desisyon. Yung pagiging tapat sa Panginoon, yung pagbabasa ng Bible araw-araw, nakikita ng mga anak natin yan, napakagandang desisyon yan. Yung sumunod tayo sa Panginoong Jesucristo, napakagandang desisyon yan. Yung nililid natin yung family natin sa mga Christian gatherings, napakagandang desisyon yan. Meron po yung generational effect. Isipin mo, hinuhubog mo yung kultura nyo sa family at magagaya ng mga anak natin at mga susunod na henerasyon. Pangatlo po, turn to the Lord now. Otherwise, calamity may compel you to do so. Kung tayo naman ay nawawalay sa Panginoon o pinapadala na ng reminder ng Panginoon, no? Parang yung tatay ni Jehoiachin, no? Sinusulatan pa ng Panginoon. Isipin nyo sinulatan ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah, pinagputol-putol niya, tapos pinaulit pa ng Diyos. Sinulat po ulit ni Jeremiah yung lahat ng pinagputol-putol na sinunog ni Jehoiakim. Sa atin po ganun, no? Lagi tayong nire-remind ng Panginoon, pero wag nating itsapuwera yung salita ng Diyos. Wag nating isantabi yung salita ng Diyos. Pag ngayon ay kinakausap tayo ng Panginoon na lumapit muli sa Kanya, turn to the Lord, repent of our sins. Now is the time to tell God, Lord, I'm sorry. Babalik na po ako sa inyo. Sorry, Lord God. Tatalikuran ko na po yung mga pinapaiwan nyo sa akin. Iiwanan ko na ngayon. Turn to the Lord now. Otherwise, pag dumating yung kalamidad sa buhay natin, yun na yung magtutulak sa atin lumapit sa Panginoon. Isipin niyo po si Jehoiachin, no? Ang daming mga nangungusap sa kanya na magsisi na, huwag nang gayahin yung tatay niya, tumalikod sa kasalanan, pero pinagpatuloy niya pa rin yung kasalanan ng kanyang tatay. Hanggang sa 37 years nakakulong siya sa Babylon. 37 years. Isipin niyo po yan, 37 years. Bago siya nakalaya, no? I'm not sure kung nagsisi ba talaga siya. Possibly, nagsisi siya at nanumbalik kay Yahweh. So, minsan yung kalamidad pa yung tutulak sa atin para magsisi. Huwag na po nating antayin yun, no? Huwag na nating antayin magka-problema pa tayo at dumating pa yung kalamidad sa buhay natin o trahedya sa buhay natin na magtulak sa atin papalapit sa Diyos. Para po sa ating discussion, what errors in your family history do you need to stop and correct in your generation? Ano ba yung mga error, pagkakamali, mga maling kultura sa iyong pamilya o sa history ng family mo na dapat maputol na ngayon, maitama na, at magkaroon na tayo ng bagong, godly culture with godly decisions na mapapamana sa susunod na henerasyon. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at para po sa ating dive deeper, how could the Messiah come from the Davidic line when Jeconiah's royal bloodline had been cursed? Sinusundan kasi natin yung Davidic line Tapos pagdating kay Jeconiah, sinumpa siya. So, paano na yon? What was God's solution to the curse on Jeconiah? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for your mercy and patience toward us.
Help us recognize and abandon the sins and errors that have been passed down through previous generations. Give us wisdom and courage to make godly decisions that will bless our families and leave a legacy of faithfulness for those who come after us. Guard our hearts from stubbornness and rebellion. Teach us to humble ourselves before you today rather than waiting for hardship to drive us to repentance. May we walk in obedience, trust your word, and seek your grace daily. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Toldanes na partner po natin sa devotion natin na ito. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share these devotions to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.